to make sure na mas maging maayos itong takbo ng trabaho natin dito, eh syempre yung tamang tao yung pinupunta natin dito. So 16mm po yung mga ginamit namin dito na mga main bar natin to make sure na maging maayos po yan. At ito naman, sabi ko nga, itataas namin ng bahagya. So ibig sabihin, mula dito sa may footing namin, ayan, medyo mataas na po yan. So yan po, itataas pa ko siya. Magkakaroon pa ko kami na additional na biga po niyan. Binubuo na ho namin para makapagbiga na ho tayo sa taas. From walls to rooms, we bring your light. Every corner designed so Tingnan na lang yon, yung kakapitan ng rafter kung saan pinapaabangan natin ng mga bakal. So importante yan kasi yung distribution ng mga rafter natin, eh dapat yan sakto dun sa may mga abang natin. solution. Interior design and renovation. Brand new creation. Your trusted name in every nation. Lalin Builders. Gandang umaga. So, pupunta tayo ngayon sa isang project natin. Bigyan ko kayo na update sa dalawang proyekto natin ngayon na bungalow house. Yung isa house renovation, yung isa naman talagang mula sa basan. So, tingnan natin kung ano yung mga pwede natin i-share at ano nga ba yung kagandahan niya sa pagsunod sa kumbaga talaga standard na pagpapatayo ng mga bahay. So as a contractor, marami kasi nagsasabi, bakit nga ba ayaw nilang kumuha ng contractor? Bakit nga ba takot silang kumuha ng mga contractor? Dahil daw ba different sa materials? Dahil daw ba bababaan nila yung quality ng trabaho? So yun yung mga katanungan na usually nagiging problema ng mga iba, no? So actually marami naman ganyang sitwasyon, pero dito ipapakita natin kung paano. So dito sa proyekto ko na to na dalawa, halos sabihin na natin kung pagdating sa lakas at saka ganda ng mga materials, eh talagang makakasiguro ka. Hindi ko naman sinasabi na ako lang to, dahil nasa industriya tayo ng social media, ay dahil kailangan natin. So hindi yon, kasi kailangan na sundin kung ano yung nasa plano natin. Okay? Mapuntahan muna natin yung isang proyekto. So dito tayo ngayon para makita at paano natin malalaman na maayos at saka maganda yung building na pinapagawa natin. Sabihin na natin, sa amin kasi halos walang nagbabantay sa amin dito, kami lang. Kung pinagkatiwala ng kliyente ko ay talagang kumbaga bihira mo lang sila makikita sa mga sites. Ganon din sa isang proyekto ko kung saan pupunta rin tayo dun mamaya. So ito, house renovation to. So to make sure na mas maging maayos itong takbo ng trabaho natin dito, eh syempre yung tamang tao yung pinupunta natin dito at siya talagang mabibilin mo. So dito pa lang makikita nyo na. So medyo maselan tayo sa parte na kung saan kailangan mas maging matibay yung struktura na pinapatayo namin. Sabi ko nga kanina, hindi po dahil sa nasa social media tayo kailangan gawin yan, kundi itong bahay kasi na to ay kailangan naming panatilihin na malakas, gawa nga nung matagal na yung o kaya may edad na rin siya. So sabi naman ng client natin, i-renovate lang natin. So itataas namin siya, itataas namin kasi kailangan natin kunin yung harapan, kasi yung highway ay mas mataas kaysa dito sa building. So kunwari pagka umulan ganyan, yung drainage na ito halos nakapantay na dun sa may highway. So possible ang mangyayari dyan, dito na pupunta lahat ng mga tubig kung sakali po. So dito gumamit kami dito ng 16mm, pero nabanggit ko sa inyo kanina bungalow house lang po ito. So bungalow house na kung saan makikita mo na hindi na tataas o kaya hindi na malalagyan ng kumbaga flooring niya sa taas para sabihin mo na magsi-second floor ka. So hindi po. So 16mm po yung mga ginamit namin dito na mga main bar natin to make sure na maging maayos po yan. So yung 16mm na ho yan, grade 40 na klase ng mga bakal. So alam nyo naman po yung presyo yan kasi marami magsasabi
Pwede ka naman nang gumamit ng mga 12mm. So ayan po, may mga computation po kasi na kailangan nating intindihin at kailangan nating unawain. Kasi ang mga lupa kasi mga kamastan, nakadepend po yan kung ano yung bakal na ilalagay mo. At ito naman, sabi ko nga, itataas namin ng bahagya. So ibig sabihin, mula dito sa may footing namin, ayan, medyo mataas na po yan. So yan po, itataas pa po siya. Magkakaroon pa po kami na additional na biga po niyan. Yan po yung ginagawa ng tropa ngayon. Okay, so tara, pasyalan ko muna sila, no? At mamaya i-share ko rin sa inyo. Take shape, we build it right. From walls to rooms, we bring your light. Every corner designed so. Naayos muna namin yung partitions. Dito na yung mga gagamitin nilang pang forma, mga tubo. Magpabiyahe sila ng Pangasinan ngayon. Walang tigil na biyahe. Kasi kailangan nila ng karagdagang pamorma. Ito yung kagandahan niya pagka gumamit ka ng Suntec PP plastic board. So kanina yan, tinuro natin yung mga wall partitions niya para sa mga kwarto. Kasi yun na yung ginagawa namin. Kasi tapos na itong mga pagpoposte natin, reinforcement. So yan po yung usually na ginagawa natin. So make sure na maayos. So ito na, enclosed na rin siya. At binubuo na ho namin para makapagbigan na ho tayo sa taas. Yan na ho yung ginagawa nila. So gumagawa sila dito lintel beam. At para makapag-asinta na tayo pataas. Kasi yan po yung kailangan natin para makasiguro na walang magkakaroon na problema dito sa may mga overhead natin. Kasi usually kasi pag wala yung mga yan, yung overhead natin, malamang sa malamang ay nagkakaroon ng reaction, nagkakaroon ng mga crackings, o kaya naman nagkakaroon ng problema. So usually kasi yung mga practices kasi natin minsan nakakompromise, o yung maling practices nakakompromise yung building na ginagawa natin. So ito yung isang kwarto, ayan, may lintel beam na ho doon. Tapos na yan. So lahat ng overhead po yan nalagyan na ng lintel beam natin. So yan po yung isa sa mga bagay na kailangan din natin malaman. Hindi po dahil sa kaya naman ng hollow blocks o kaya binuhusan mo lang ibabaw, o sabihin na natin na pwede naman na yan. So yan yung mga rason ng mga tao na minsan nagmamadali. Kasi sabihin na natin, kahit na ito ay kontrata po namin, ayoko naman po magkaroon ng problema dito sa may proyekto ko. So ito yung isang common TNB. So ayan na yung pintuan niya. So inaabangan na ho namin. So common TNB. Tapos dito yung kitchen. Sana yung plano natin. So kinuha ni Gan. Ay sige, ayaw mo na. So ito yung kitchen, living area. Ito naman storage. 1 meter lang yan storage. Tapos dito naman ito yung CR. Yung CR ng master. Tapos walk-in closet dito sa may part na to. Tapos ayan na po yung pwesto ng bed. Tapos may maliit na TV console dyan, no? So open lang yung ating walk-in closet dito sa may part na to. So yan po yung prinogram na ho natin para maayos at mas maging maganda yung pwesto ng itong master's bedroom natin. Okay, so kakaabangan nyo yan mga kamastan. So yung mga wall footing natin, yan po yung mga inaayos nila ngayon para sa mga rooms na. Kasi ito isang kwarto yan. Okay, okay, break time muna. Diamond Builders is here for you. Birthday pala ng isang tropa natin, si Orly Boy, Orly Junior. Birthday niya pala ngayon. So, tara, pupunta rin tayo sa Bungalow House project natin. Ayan, kung makikita natin dito, papansin nyo halos lahat yan provided natin, mga tubo, lahat na ho ng mga kakailanganin nila dito. And especially isa pa sa mga kagandahan din pala natin, sa amin po, kami na po yung magde-deliver, kami na rin po yung bibili. Tapos kung makikita nyo naman po, lahat po ng mga yan ay hindi po kumbaga basta-basta lang yung mga materyales namin.
Kumbaga yung mga bakal pa lang, semento pa lang. Ayan, kung makikita natin, ayan po ay chinecheck po namin lahat ng mga yan para hindi mako-compromise yung building natin. Na kahit na sabihin natin, hindi kami binabantayan, okay pa rin. We build it right from walls to rooms. We bring your light. Every corner designed so true. The Allen Builders is here for you. The Allen. Bigyan ko na rin kayo ng update dito. So bukas, buhos na, no? Para sa natitirang biga na bubuhusan natin. New creation. Your trusted name in every nation. The Allen Builders. Ito yung design nyo ng bubong natin. So ito yung sa may left side. Left ano? Left elevation tayo. So ito siya. And then ito naman sa right. Ito yung merong slab. Pero open lang yan, walang bubong yan. Kumbaga ito magkalibel yan, tsaka to. So sa right tsaka sa left. Then ito yung sa taas. Kung saan, ito yung bubuhusan natin yun. So ito naman, ito yung isang design nyo na makikita mo dito sa left elevation. So bukas yan ay bubuhusan natin. At yun ay inaayos ng tropa. So ongoing naman yung pag-asinta natin dun sa loob. Yan. May atisom nyo tata ah. Basta. Pai. Siyempre, merienda man lang. Meriendawan ka nagagdawan. Eh may nagsabi nga madik ka nga project dato eh. May bagasar tapo, pispisan. Sabi nila eh pupunta lang daw ako dito para mag-video. Actually pupunta ako dito para mag-video. At marami pa. Yung mapal. Alam niyo, yung ilang taon ko na rin po nag-handle ng ganitong mga trabaho, no? At ganitong trabaho na sariling proyekto ko. So, vlogger lang daw kasi ako, kaya daw ako nandito nagbibideo ngayon. Eh kung papatigilin ko sila anytime na gusto ko, pwede. Kung kailan ko sila pwedeng pagmeryendahin, pag may meryendahin ko sila. Kung kailan nang may pasok, pwede kong i-declare yun. At kung dapat, kung hindi sila makakapagtrabaho, kung sakaling hindi sila kumbaga, magamit nila kung ano man, eh, pwede ko i-declare yun. So, ang kagandahan pa niyan, sila, magbibigyan ko sila ng trabaho. Yun lang yun. So, win-win situation lang tayo. Ayan, yung foreman ko. Oo. So, tsaka si Engineer J. Lloyd. So, tinitingnan na lang yon yung kakapitan ng rafter kung saan pinapaabangan natin ng mga bakal para hindi yung merong magbabarena o kung ano man. So, importante yan kasi yung distribution ng mga rafter natin dapat yan sakto dun sa may mga abang natin. So, wag tayo magbe-base dun sa mga kung ano man po na nakalagay lang na bakal. So, dapat yan alam din natin kung saan na pwesto. Kagaya nito. Itong part na to. Ayan. So ayan ay pinaabang natin yan. Kasi yan yung rafter, isa, dalawa, tatlo, diba? So hindi na po pwede na yan hanggang pagkakapitan natin. So wala na, malayo na. Kumbaga ito column lang yan, nag-handle dito sa may biga na yan. Okay? So yan ang kagandahan pagkakontrata rin. Dahil kahit ilang tao yung dadala ko dito, ayos na ayos. Ang kagandahan pa pagkakontrata po yan, lahat ng mga kailangan ko ipatapos kagaya nito, isang room matatapos na ho yan. Pwede na ho kami magpalitada dyan kasi pinaabangan ko na to ng electrical. Sasabay na lang din yung switch niya. Yun, may electrical na ho yan, may mga outlet na ho yan. So pwede na anytime, pwede na mag-plastering dyan. Ganon din sa ibang part. So yun ang kagandahan niya, no? So kapag kakontrata kasi sa amin ang plumbing, electrical, ironworks, lahat na ng nakikita mo sa paggagawa ng mga bahay, kahit nasa painting works, lahat na po yan covered po namin. Okay, mandatory, meron po kaming hard hat. Pero kapag ka-finishing kasi, may mga part lang naman na hindi required. Pero kung maaari, required yan.
So sa amin kasi, lalo na't may nagtatrabaho sa taas, kailangan po meron tayo mga hard hat to make sure na safe po yung nandito sa baba, no? Yan. So ang kagandahan pagkakontrata sa amin po lahat. Ayan. Yung mga bakal na yan, mga pamorma, lahat ng mga nakikita nyo na nandito ngayon, pag-aari po namin yan. Yung mixer na yan, provided ko po yan lahat. Mga power tools, kagaya nun. Yung ating circular saw, cut-off machine, extension, lahat po na nakikita nyo, provided po namin. And also mobilization sa amin po lahat. Yun po yung kagandahan ng kontrata. So hindi ka na problema na maghahakot ng ganito, ganyan. Ang gagawin na lang nung may-ari, kung sakali po na ipapakontrata nyo po yung mga bahay ninyo, magbabayaran nyo na lang po kami. Yun na lang po yun. Wala na kayo ibang gagawin. Maliban kung may mga gusto kayo ipadagdag sa mga proyekto na ginagawa natin, may mga adjustment. So yun lang yung mga concerns natin. So dito wala rin ho nagbabantay dito. Bihira nagbabantay yung mga client natin, which is yun naman po ay ang binabalik po namin doon ay yung tiwala na binibigay nila sa atin, ay yung serbisyo naman po na maganda. Yun po yung may paglalaban lang po namin, no? So yan, meron tayong bodigero dito. Ayan si Raymond, no? And Raymond, tingnan di ba? So ibig sabihin siya yung nagbabantay dito lahat. So ibig sabihin pagkakontrata, kami na rin po yung mamamahala sa lahat ng mga nandito. Iingatan po namin lahat, pati itong property nila, lahat na po mga kamusta. So yan ang kagandahan niya kapag kakontrata, mga kamusta, no? So sabi ko nga, yan, lahat ng mga nakikita niyo dito, so kahit na wala pong nakabantay sa amin, patuloy, diretso pa rin, no? Kasi ang isa pa dito, pag straight contract, kahit na sabihin natin na hindi nakikita nung may-ari po na ito, ay meron po kami nagsusupervise. Meron tayong engineer, meron tayong nagbabantay, meron tayong foreman na kung saan sila po yung tumitingin ng mga materyales at kung paano yung pagkakayari ng struktura natin. Kung ito ba ay naka-eskwela, kung ito ba ay nakatindig na maganda, kung sino yung mga tao na pwede natin o kaya dapat na ilagay natin dyan. Hindi po dahil sa ito ay kakilala mo lang, papatrabahuin mo na dyan na hindi mo naman alam kung ano yung talagang kaya niyang gawin o kaya tamang kakayahan para sa mga nararapat na tatrabahuin ng bawat proyekto. So yun pa yung isa sa mga kailangan nating intindihin at alamin, para kung sakali po na magpapagawa ka ng bahay, pero ito hindi naman po lahat. Kasi meron naman yung tinatawag natin na kamag-anak natin na talaga nakikita mo naman na gumagawa, at kung maliit lang naman yung papagawa ninyo, why not na sila na yung gagawa? Makakatulong pa tayo. Pero ang kagandahan lang naman, kapag kakontrata naman, wala ka nang problemahin pa. So pasintabi na lang po kung sakali po na may mga portion o kaya may mga client na hindi po nabibigyan ng magandang serbisyo sa mga ibang contractor. Siguro nasa sitwasyon lang po siguro na siguro may mga pangyayari na hindi natin alam sa likod ng mga bahay na pinapatay. Okay? So ayan. At sa mga susunod na araw, ayan na, maglalagay na ho tayo ng bubong. Kapag ka nabuhusan natin yan, kasi bukas na bukas magbubuhos na po kami. So minsanan na ho yan. At ayan, i-cure lang natin yan, then bubong na tayo kaagad. Trusses, I mean, bago tayo magbubong.